Good afternoon, good morning, and good evening para sa lahat ng ating viewers saan man kayo sulok ng ating bundok. Pupuntuhan ko ngayon sa Mutsari pero focus muna ako kung bakit kung saan ako nagsimula naging vloggers. Yun yung munang i-discuss ko ngayon, paano ako naging vloggers at paano ko pumasok sa isip ko sa trabaho na ito. Yun yung gusto kong ikwento sa inyo. Pero bago yan lahat, gusto ko lang ipakita, ito yung picture namin, evidence ayan, evidence yan So mamaya ko i-discuss. Pangalawa, para hindi mawala kasi minsan nawawala So ito, ayan si Kenneth Samonte at saka si First Lady at saka sino yung mga kasama, hindi ko kilala. At ito naman na may sasama ko mamaya, nawala yung kay Bongbong Marcos pero hindi ko nakuha. Ito, anong sinasabi dito? Sabi ni Congressman Marcolita, husgado ka ba para magsalita ka? Si Morales hindi convicted, ikaw convicted. So imbis na hindi siya pag-uusapan, dadali tuloy siya sa kanya mga kagagawan. May isa pa. Ito. Ito yung sinasabi ni Pangulong Marcos na the professional liar. Yan. Professional liar daw siya. At maraming filing cases. Ang sagot ng iba ay ang mga Marcoses maraming kaso maraming kaso. Ito hindi pa convicted. So nadali si Presidente Marcos at saka si Senador Kawatan Nico Estrada. So yun yung mga ebidensya. So yung dalawa mamaya ko di-discuss yan, may discuss ko yan mamaya. So saan ba ako nagsimula ng vanguard of democracy or defenders of democracy? Kung kailan ba nagsimula ang pandemic, anong buwan? Sabihin natin October or September 2020. Pumutok na yung virus, pandemic, Siguro mga November, siguro ako nagsimula na magsalita. Sa live lang ako noon nagla-live yata ako noon or nagbi-video, hindi ko matandaan. Doon ako nagsimula dahil marami akong nababasa na kawa-awa ang kababayan nating Pilipino, lalo na yung mahihirap at walang kakilala. So doon nanggagalaiti ang galit ko sa mga nasa gobyerno, especially on barangay and city or municipal level. Nakita natin talaga ang pagka-bias, pagka-incompetent and bias. Kasi incompetent, talagang wala silang kakayahan, patanga-tanga sila. Dahil ka sa bias ang nasa isip, kaya naging patanga-tanga sila. Hindi naman siguro sila ilalagay dyan kung sila ay patanga-tanga. So doon ako nagsimula sa dami kong mga vlog. Marami nagagalit, marami natutuwa sa akin, natutulungan sila, anong gagawin nila.
kung hindi sila nakakatanggap, sino lalapitan nila, sino ganito, huwag kayong matakot, tinatakot kayo ng kapitan, papahuli kayo sa pulis, ito naman pulis, sunod-sunuran rin, na hindi tinitingnan ang batas, kung ano lang yung reklamo ng kapitan, susundin, dahil kapitan nga, dapat ang pulis may sariling decision, may sariling diskarte. Sabihin natin may reklamo, pero tingnan mo yung reklamo. Kung ito ba ay nararapat aksyonan o para bang nagiging bias tayo dahil una, kaibigan natin si Kapitan, siya ang nagpapakain sa atin at nagpapamerinda. So, dapat pag-aralan natin kung tama bang tutulungan natin ang Kapitan, tama bang tutulungan natin ang complainant. So, gano'n. So, tingnan, hindi tayo magiging bias. Kasi ang pulis o ang tanod ay representante yan ng taong bayan. Hindi ka nagre-represent lang sa complainant or sa gobyerno. Kayo ang representative ng taong bayan na kayo ay magpuprotekta sa ating kababayang Pilipino. Ganon sana. Doon ako nanggagalaiti dahil minsan tinatakot, may mga nagsumbong sa akin, papaulo sa pulis. Mabuti lang yung isang kaibigan ko ay nakinig sa akin. Bakit ka naman matakot sa pulis kung wala ka namang ginawang criminal act? Ang sinasabi mo lang is karapatan. Bakit ka matakot? So, doon sa mga bagay na yun, maraming nakinig sa akin at sumunod naman sa mga sinasabi ko. So doon ako nagsimula. Tapos naging 2021, ganun pa rin. Pero maring 2021, nasabi na sa akin ng mga kakilala ko at may alam sa social media, sabi niya, sayang yung iyong pag-vlog or pagtutulong sa kapwa kung hindi ka naman nakakatanggap ng advertisement payment. Sabi sa akin, 2021 yun mag-vlog ka na lang. So ako naman, sumunod rin ako sa vlog. Nagpa-vlog na ako. So 2022, sabi niya, magpa-monetize ka na. Unang-una, hindi pa alam ng anak ko. Pangalawa, wala akong time. Pagod, hindi ko binigyan ng effort. Kasi ang mahalaga sa akin, nakapagpaparating ako ng mensahe sa ating kababayan. So yun ang aking objective. So with that na nagsisimula ako sa vlog, ibalikan ko rin yung paano rin pumasok sa isip ko paano ako makatulong. So bumuo ako ng samahan na nag-iisa lang ako. Binuo ko ang Defenders of Democracy. Hindi ko matandaan kung 2020 o 2021 nagsimula ako. Ngayon, nakahanap ako ng kasama ko. Ang unang nakasama ko si Colonel Papa, Then nasundan si Lorelia Fernando, nasundan si Ruby, Ruby Rubio, Tama ba yun, Ruby Rubio? So, siya pa kayo nag-initial nagbigay ng 5,000 para maparehistro. Tapos si Christina Corpus, yung asawa ng PME 92. Yun yung mga initial at saka si Colonel Sidinho, So yan yung mga initial mga nakasama ko, din nasundan ni Attorney Godis sa Bisaya. So diyan nagsimula ang aming organization. Yung sumusunod, saka ko na lang pagbabanggitin dyan, So, hindi ko na lang i-ranking sila kung paano. Sa ngayon, ang mga napapansin mo active, si Colonel Satparan, siya yung tinalaga ko sa Southern Tagalog, si Major Saberon, siya sa Region 4A, Colonel Papa, Northern Luzon. And at the same time, Region 2 Commander.
So yan yung sa NCR naman natin si Colonel Los Bañez, ano. Tapos sa Bisaya si Attorney Godes at sa Mindanao Colonel Cedinho. So yan yung mga nakikita kong active pa na nagpaparamdam sa akin, ano. At saka yung nasa Bicol na Master Sergeant Aloro na nagpaparamdam sa akin, no. So sa mga staff ko, wala na nagpaparamdam sa akin. Hindi na lang ako nagtatas kasi hindi nagpaparamdam eh. So sa staff ko ngayon, wala nagpaparamdam. Ang mahalaga kasi dito yung commanders on the ground. Kasi saka na lang lilitaw yung mga commanders, yung mga staff ko kung kailangan na lumitaw sila. Pero ang the most na hawakan ko dito yung mga commanders on the ground. Ano? So, yun yung gusto kong i-maintain. Madali lang kasi maghanap ng staff eh. Pagka nag-operate na at saka may budget, ano. So, doon ako nagsimula, 2021 siguro yun, no? So, nabuo yan. So, ituloy ko muna doon sa dalawa kasi ang ipapaliwanag ko dito yung paano ako nagbuo ng Vanguard Defenders of Democracy at saka paano ako tumulong sa mga inaapi. Okay, tuloy ko lang muna dito sa mga inaapi, ano. So, 2020 to 21, pinagpatuloy ko 22. Nagba-vlogs na ako. Then, kinausap ako ni Colonel Samonte na tulungan natin si Bongbong Marcos, ano. So, tutulungan namin si Bongbong Marcos with my Vanguard of Democracy. Pumayag naman kami at na-disseminate ko lahat ng commanders. Siguro 2021, mga last quarter 2021, mabilis yung pagdami namin, ano, hanggang sa first quarter ng 2022. Mabilis. From thousands to more or less 6 million ang nakalap namin based sa report ng mga commanders ko on the ground. Hindi naman members ng Vanguard, is supporter of Marcos, ano. So yun ang nakalap namin na suporta kay Marcos. Hindi naman sinasabi ko na naging member ng Vanguard, ano. So baka malito kayo, bakit Vanguard saka Defenders ang sinasabi ko? Kasi unang binuo ko Defenders of Democracy. Yun yung pangalan original. But nung lumabas sa SEC, sa Security Exchange Commission, last 2023, mga last quarter yata yun. Biro mo, 1 year almost yung aming pag-aantay kasi nga sa dami ng kapangalan at para bang nakikita nila na pinapapalitan yung objective namin kasi ang objective ko dito is anti-corruption and anti-communism. Ano? So, anti-corruption and anti-communism. So, yun ang purpose namin. Ayun ang nabuo ko. Bakit ko nabuo yan? So, ituloy ko lang muna siguro dito bago doon sa pagsuporta kay Marcos, ano? Kasi nasimulan ko na. So, ang objective ko talaga ito is anti-corruption and anti-communism. Bakit corruption? Bakit communism? Kasi kung walang corruption, walang communism, bakit? Walang isyong ilalabas. Wala silang issue against the government. Kung mayroon man, mahina, hindi sila makapag-agitate, hindi sila makapag-agitate propaganda para pumanig sa kanila. Mahina. Ano? Mahina. So, kaya isinabay ko, actually, the main point ko is communist. Dahil ayaw ko ang komunista sa bansang Pilipinas. At isa ako dyan na nag-excel dyan sa communism strategy. Ano? Kasi from second lieutenant, hindi ko na mabanggit yung enlisted person kasi hindi gaano ako nakakumport ko di. Followers lang kasi ako dun eh. From second lieutenant up to my retirement, communism ang aking minamaster. Even though nasa RSCOM unit ako,
yung pa rin ang focus ko, communism. Na-assign ako ng Quezon Province, and at the same time sa Quirino, sa Marinduque, communism pa rin ang nasa isip ko. Although I'm not already in the tactical unit, nasa reserve command ako, pero yung pa rin ang mentality ko, ang mindsetting ko. Paano tayo makatulong sa national government doon sa communism? So, gumawa ako ng konsepto, although nakagawa ko ng konsepto dito sa tactical unit, that is area clearing, na ang idea galing sa akin. Then, pagdating ko sa RSCOM, ganun rin gumawa rin ako ng idea, supposedly, kung hindi marami na inggit sa akin, nagka-formulate ako ng the good effective RSCOM unit or CDC. Magiging pilot sana yung Quezon Province in Marinduque. Okay, i-compare ko muna ito, i-compare ko muna yung Marinduque and Quezon. Why? Gusto ko i-compare yung dalawa. Sabay kong hinawakan yung dalawa na yan. Yung Quezon Province at saka Marinduque. So magkaiba ang situation. Magkaiba ang situation ng Marinduque at saka ng Quezon Province. Ang Marinduque, hindi yan basta malagyan ng NPA. Kumbaga, temporary base nila yan. Kung mayroon mang NPA sa loob, skill, experience. Kung mayroon mang NPA sa Marinduque, hindi sila magiging active. Bakit hindi sila magiging active sa Marinduque? Dahil diyan ang pahingahan nila ang Marinduque. Diyan sila magpapahinga. Dahil hindi nila binubulabog, hindi nila ginagalaw ang area. So silent sila diyan. Kasi pag gumalaw sila diyan, makakapokus ang armed forces sa Marinduque. So hindi sila magtatagal. Bakit? Ang liit lang kasi ng Marinduque. Kayang hanapin sila. So hindi sila gagalaw. Pero ang problema lang dyan, hindi nga sila gumagalaw, pero simultaneously, nagkakandak sila ng people organization. Yung people's organization, hindi pa armadong lumilitaw dyan, mga legal fraud lang nila dyan. Pag lumakas ang legal fraud, at nakontrol nila ang mga mayors like in Mindoro, nakontrol nila. So pati local leaders, mayors and gobernador, kontrolado nila. Kaya nga mabuti na pasukan ng General Palparan ng Mindoro, kung hindi, napakahirap ayusin na ang Mindoro. Dahil naka-establish na sila up to the provincial and local leaders, mga mayors. So mahirap kukunin na ng armed forces yan. Dahil kung makukuha man yan, ang daming human rights violation. Bakit magkakaroon ng mga human rights violation? Una, ipo-force mo sila. Pangalawa, hindi mo kakampi ang mayor. Pangalawa, hindi mo kakampi ang mayor. So meaning, magkakakaso ka ngayon dahil hindi mo kakampi ang mayor. So sulat ko lang muna. So, yan yung sistema na mahirap kung kukunin, kung babawiin na ng national government o ng gobyerno. So, magkakaso. Kaya nga, mayroon ako ipapaliwanag bakit ang title ko dapat dyan is Total Municipal Clearing, not Area Clearing. So, ipapaliwanag ko yan mamaya bakit ko na naman Total Municipal Clearing. Ito yung sinasabi ko na. Yung Marinduque, Mindoro, kung hindi napasok ang kagad ni General Palparan, mahirap bawiin nyo kasi kontrolado na ang provincial government, ang municipal leaders, mga NPA na rin ang karamihan. So paano yan? So puro kaso nga aabutin mo yan. So mamaya ko ipapaliwanag yan. Balik tayo ngayon dito sa sinasabi kong reservist. Sa Mindoro, Marinduque,
magiging set example ko na yan na without tactical unit, diyan sa Marinduque, hindi natin problemahin. Hindi problemahin ng mga infantry units ang Marinduque. Even without intelligence sila ilagay diyan. Walang problema. Walang problema. Bakit? Kasi lahat ng munisipyo diyan, mayroon tayong reservist ilalagay. Ang gagawin ko diyan minsan ang strategy ko dapat diyan, magtagal ako. 5 months lang kasi ako eh. Sa 5 months na yan, sobra-sobra na yung ginawa ko. Pang almost 2 years na yung ginawa ko na yun. Okay. Magkakaroon ako ng formation in every municipality. Simultaneous. Magugulat nga yung kalaban. Ang dami palang mga sundalo dito. Sabi natin reservist yan. Sundalo pa rin ang tawag dyan. Okay. Then, magkakaroon ako ng isang formation dyan sa sentro. Sa sentro ng Marinduque. So, ang impact niyan sa kalaban, mabigat. Dahil organized. Military organized ang Marinduque. So, anong output o useful ng reservist within Marinduque? Dalawang may itutulong niya dyan. On disaster problem ng local leaders and insurgency for national level. Di ba? So, yun yung ang purpose ko doon. So, paano convincing ko doon sa mga mayors and gobernador to support my objective? Sa ibang discussion ko, paano ko sila na-convince? Yung 10 munisipyo at saka gobernador, nahinga ko ng pundo yan at ready ang pundo. Walang support ng army doon. Sasakyan ko pa nga ginagamit ko eh. Sa Quezon Province yun, hindi sa Marinduque. Kasi sa Marinduque, sasakay mo pa eh. So, ganun. Biruin mo paano na-convince ko yun? Sa ibang discussion ko yun, paano ko ma-corner ang local leaders. Dahil kasi karamihan dyan, pag lumapit ka, walang budget. Yan ang mga sagot nila. Wala silang budget. Yan ang laging sagot nila. Now, kung hindi mo alam yon, mga estratehiya na yon, talagang wala kang budget. And that is my experience in Samar. Kasi si Kilotena sa Samar ako eh. Kapitan, nandito na ako sa Central Luzon eh. So, kung ano yung estratehiya ginamit ko sa Samar, ginamit ko yan sa Central Luzon. Naging effective as a tactical unit. So, ginamit ko yun. Now, pagpunta ko sa Ariscom, ginamit ko rin yun. Iisa lang eh. Isa lang yung uniforme namin eh. So, ibig sabihin, isa lang strategy niyan. Isa lang yung uniforme namin. Mabuti kung magkaiba ng uniforme kami. Kaya may iba-ibang approach. So, yan ang ginamit ko. Dito sa Quezon Province, okay, napalawanan ko na ang Marinduque. Kasi ang Marinduque, 3 ang performance ng Ariscom dyan. Intelligence, CMO, and combat operation. Bakit makapag-combat operation sila? Madali lang paraan dyan. Sabihin ko, ngayon marami ng reservist ngayon eh. Sa every CDC noon, dalawang AP, isang officer. Ngayon marami na sila. Okay, 2 AP, isang officer, lalagyan ko ng volunteer, mga reservist. Volunteer. Kung kinakailangan signature. Pero may pulis eh. Puntahan mo yung pulis. Kung saan area municipality, chief, baka pwede mag-coordinate. Pahingi ng 5 mo dyan o 3 mong sundalo. Hindi naman ganong kalakihan ang laban dyan eh. Kailangan mo lang ng 7 sundalo, okay na. 3 sundalo, kung nandyan ako, 4 ako, 3 lang polis.
Bakit? Sa Samar nga eh. Sa Samar na malaking mabigat-bigat ang kalaban. Lumalakad kami na 5 lang kami. Kasi 12 lang kami. Ang iiwan ko doon, 7 sa iniwanan ko. Mas maganda ng 5 lang kami kasi ako maawak. Dahil na sa akin ang control. Yung 7, at least malakas sila kasi 7 sila. At saka, 7 sila, vulnerable sa kalaban kasi stay put sila. Kami, mobile. Ngayon, kung na-ambush kami, ibig sabihin, patanga-tanga kami. Mobile na nga kami, na-ambush pa kami. Ibig sabihin, may violation kami. Although may violation kami, pero kina-counter namin yung violation. Ano? Okay, balik tayo. Punta tayo ngayon sa Quezon. Quezon Province. Ano? Sa Quezon Province, out of 5 months time, 2 ang training ko. Sa Lucena in Pagbilao. Lucena in Pagbilao. Sabay yan. Nauna lang ng half month. Then sunod, dito naman sa Pagbilao. Nagugulat yung gobyerno, bakit ko nagagawa yan? Nung tinanong ako, ilan ba kayo dyan? 4 lang sir. Pero bakit nagawa mo? 4 lang kami nun. 2 officer, 2 AP. Reservist pa yung isang AP. What I mean, yung isang second lieutenant o first lieutenant. Kulang sa experience, pero nakikinig naman sa instruction ko. So, walang problema. Napagsabay ko yan. 2 ongoing at mayroon pang 15 coming ongoing. Mabagal lang yung army, kaya hindi napagsabay. Ngayon, kung napagsabay yun, siguro, kaya kong 3 ipagsabay sa isang linggo. Bakit? Lalagayan ko ng tag-iisang sundalo yan. Then, coordinate with the tactical units. And, anong ginagawa ng mga reservists ko yan? Sayang yung uniforme nila. Sayang yung mission order binigay ko sa baril nila. Kung hindi sila tutulong sa training, magturo. Karamihan ng reservists ko, mga profesional. Adi sila magturo ng mga military subject. In other mga skill subject. Ang kailangan ko lang sa tactical unit, manpower na mag-assist. Yun lang yun. Siguro sa practical exercise, kailangan ko na talaga ng active. Pero ilang araw lang, 2 araw, 3 na kailangan ko. Pero mayroong coming. Pero mabagal nga army, kaya hindi na aprobahan kagad. Siguro maraming ina-aprobahan. Sa Marinduque, bago ko na-relieve, nakausap ko na yan. Wala pang... Pero nung pa-relieve na ako, 2 na approve na training. Sino mag-implement? Walang marunong. Sa idea ko. Biruan mo sino ba pumalit sa akin doon? Sa kernel yata that time, tama, kernel na rin pala ako nung na-assign. Kernel na pumalit sa akin, hindi niya alam ang gagawin. Paano gagawin niya yung hinimulan ko? Paano niya tapusin? Walang natapos, walang nasundan. Tingnan nyo. Kernel lang yung pumalit sa akin I repeat, yung Marinduque, nandiyan yung Pundo. Province and municipality. Sa Quezon Province, nagsabi naman sa akin ang ibang mayor, hindi ko sinabing lahat, ibang mayor at saka si gobyerno magsusupport siya sa gagawin ko because these reservists, they can use for their problem in relief disaster operation. Yun ang sinabi ko. Anytime, once tumawag lang kayo sa amin, sir, mag-respond kagad ang reservist ko in regards to emergency cases. So, na-convince ko. May mga isla ang Quezon Province, yun ang objective ko. December ang gagawin ko with Marinduque doon sa island ng Alabat Island. 3 municipality yun. Doon sa isa, kaya lang mas mabigat yung isa sa Pulyo Island. Medyo mabigat yun. Medyo doon nga nag-training si Angel Locsin pati yung kapatid niya Kaya mabigat yun. So,
Hindi ko pa narating yun, kaya hindi ko pa masagot kung paano gagawin ko. Kasi hindi ko pa na-analyze yung sitwasyon. Okay. Ganon ang mga objective ko. Kaya sabi ko nga, galit ako sa komunista. Kaya yung estratehiya na yan, alam ko i-counter. Kasi nga, from second lieutenant up to retirement ko, although after my retirement, gumagawa pa rin ako anti-communism. Kasi nakapasok na yan sa isip ko paano. Katulad yung Intel-LCAP, very effective yan. Ang panalangin ko nung panahon, mayroong katulad ni Kabadoy, ni Ma'am Badoy at saka Ka-Eric, na mayroong national government na propagandist. Sa Intel-LCAP, very effective. Tapos ang laki ng pundo. Paano hindi pa makakuha yan? Lalaking pundo. Ako nga, pinaalis ko ang pundo kasi pag may pundo, maraming nakawan. Ay, anti-corruption ako eh. Lalong nagiging least effective pag may pera kasi nakawan ng nakawan. Kaya yung on the ground nagpe-prepare for tinatamad kasi sila lang daw nagkakapera. Yun naman ang may cheating ko. Kaya nga yung sa area clearing, inaalis ko yung pundo doon sa J3. Nagalit sa akin si General Baladad. Bakit daw alisin yung 30,000 per barangay? I-share dyan nagsisimulang nakawan. Naging ineffective tuloy ang mga performer natin, ang mga implementers natin. Kasi nakikita lang, iba ang nakikinabang. Yun yung sinasabi ko. Kung walang perang kuha sila, trabaho lang trabaho, bakit yung mga nauna sa atin o yung mga kasabayan ko noon, wala naman budget kami per barangay pero bakit effective kami? Basta may sardinas ibigay dyan, sardinas sa noodles, libreng bigas, okay na mga sundalo. Nasasabay kami doon sa binibigay ng local government. Okay. I will discuss yung area clearing into total municipal clearing. Kasi papunta ako doon sa sinasabi ni Captain Dado kasi pinag-usapan namin yung guerrilla forces. Sir, I have organization nationwide, sabi ko. Kaya sana magbago ang administrasyon para magamit ko itong Vanguard of Democracy. Dalawa kasi ang objective ng Vanguard of Democracy. One objective, ito ngayon pwede magamit on the crisis on Philippine Sea. Second objective, hindi ko pa sinasabi yan. Dahil top secret yan. Kasi pag nilabas ko yan, hindi kami makaangat. Mayroong pipigil sa amin. But this is for the good of the country and for the good of the people. Yung objective na yan. Yan ang confidential na hindi ko nilalabas. Meron ako na dalawa yata na pagsabihan ko lang dito. Mga generals, dalawa lang. Kaya tapos akala ko aangat ngayon sa panahon ni Marcos. Hindi pala, magiging kaaway pala ng Marcos administration itong Vanguard of Democracy. I'm sorry, hindi ko pala dinadamay kasi malay mo magkatotoo yung pangarap ni Marcos. Ibigay ko yan sa Vanguard, pamunuan nila. Basta nandito ako sa likod nila, sisilip ng kamalian. Hindi ko hangad yun. Ang hangad ko ay kabutihan. Ngayon, kung nangyari, nangyari. Pero, ang dami na nangyari sa loob ng 2 taon. Kaya nga mayroon ako isang may nag-push, sabi niya, destabilization. Totoo ba mayroong destabilization? May nagsabi, officer rin ito, retired officer. Sabi niya. Kung mayroon man, itsumit. Solusyon. So, ang ibig sabihin, wala tayong magawa. Talagang destabilization. Solusyon mo. Di ba? So, ang sinuggest ko, dalawa lang. Una, I'm sorry. So, alam niyo kung ano ibig sabihin, I'm sorry,
Second phase na yan, no? Pangalawa, or implement your campaign line. Yung ano yung sinabi mo sa campaign, implement mo immediately at mawawala ang destabilization. Yung napag-usapan nyo ni Atty. Rodriguez, siya ang magiging witness sa maganda niyong plano sa bansang Pilipinas. Kaya humiwalay siya dahil hindi natutupad ang gusto niya mangyari. Ganon rin kami ng Vanguard of Democracy na hindi natupad ang aming pinapangarap na Marcos. Mabangon muli ang Marcos. Langhiya. Hindi nyo binangon. Binagsak nyo ang Marcos. Ikaw naman, Pangulong Marcos, nagpagamit ka. Hindi mo protektahan ang iyong ama. Napakaungas mo, Pangulo. Akala ko, sumuporta kami. Puprotektahan mo. Ibangon mo muli ang Marcos na apelyido. Ang ginawa mo, nilutay-lutay mo ang pangalang Marcos ngayon. Sino ngayon ang pinagagawa mo sa ating bayan? Si Lisa Marcos, First Lady, at si Tambaluslos. Alam ng bayan yan, hindi na yan tanga. Ang iyong papel, napakababaw. Doon sa Senate, nagsalita ka, di lalong naungkat yung kabahuan nyo. Manahimik ka na lang. Or magsalita ka, I'm sorry. Or implement para mawala ang galit sa iyo ng taong bayan. Mawala ang galit sa iyo ng taong bayan. Akala ko yung aming pagtulong ay babangon muli ang Marcos. Hindi, lalo mong pinalala. Pinabaho mo ang pangalang Marcos. Naligaw tuloy ako sa galit ko. Hindi ko na alam kung anong isusunod ko. Doon ako nakapuso ang galit kasi tumuporta kami. Okay, balik mo nga pala. Doon sa corruption, napunta yun sa communism, ang kuwang kasi ganito yan Kaya ako galing na galing sa yung corruption dahil nga may communism, nabanggit ko kanina na kailangan makuha mo ang simpatya ng mga local leaders, ang mga mayor. Kasi pag hindi mo nakuha, puro kaso abutin mo. Katulad yung sinabi ko sa Mindoro. Sa Mindoro. Mahirapan kayo ibawin. Kaya nga, puro kaso inabot ni Palparan Kasi nire-recover niya ang gobyerno. Kaya puro kaso inabot niya. Napunta ng Samar. Nakabangga niya congressman. Inaayos niya rin ang Samar. Ayun. Sabi ng GMA, dito ko na lang sa amin sa Central Luzon, ayusin mo na lang yung bayan ko, yung aking probinsya. Ako isa nag-implement doon sa bayan niya. Pero another kwento, mahahaba ang kwento ko doon. Pero ako isa rin nag-implement doon. Saka ako ikikwento yun. Sa bayan, sa kanyang probinsya Pampanga at saka sa especially in Lubao, Pampanga. Saka ako naikwento yun, pero nakwento ko na. Pero para to benefit others, isusunod ko yun. Paano na-implement dito sa Central Luzon. Tingnan mo ng Central Luzon, mahinaan na ang kalaban. Paano? Yung mga galamay nila, nakuha namin. Okay, balik tayo. Kaya ako, gusto kong, ang title ko kasi, ang area clearing concept noon, 2006, kung hindi ako nagkamali, up to 2010, area clearing
ang pinanggalingan, total municipal clearing. Bakit total municipal clearing? Ulitin ko, for benefit of others. Ano? Kaya total municipal clearing, ano i-clear mo? Dapat ma-clear mo ang munisipyo. Ha? Para ma-clear mo yung munisipyo, kailangan barkada mo ang mayor, makuha mo ang suporta. Para sa kaso, wala ka nang, hindi mo na problemahin yun kasi kakampi mo nga. At saka budget. Kailangan makuha mo ang mayor para sa budget, kahit pa paano, matulungan ka. Okay. Total municipal, dapat makuha mo lahat ang kapitan ng buong munisipyo. Dahil para ang intelligence, information, NCMO activities, magagawa mo. Without cooperation of the kapitan, mahirapan ka, puro kaso rin abutin mo. Now, kung makuha mo ang kapitan, puro unarmed pa ito sinasabi ko. Pag nakuha mo ang kapitan, nakakasigurado ka ang barangay niya peaceful. Kasi lahat ng information, makakarating sa'yo. Sabi nga, ang pinaka-chismoso sa barangay, kapitan. Pati nga yung mag-asawa, hindi nagkaintindihan sa gabi, alam niya. Kasi marami siyang tao na nagkikwento sa kanya. Kaya lahat nangyayari. Kaya imposible ang kalokohan sa barangay kung hindi alam na kapitan, inotel ang kapitan. Tandaan nyo yan. Kung lahat nangyayari sa barangay at hindi alam ni kapitan, inotel ang kapitan nyo. Tandaan nyo yan. Hindi niya ginagawa ang kanyang trabaho. Ano? Siya ang pinaka-chismoso dyan. So, pag nakuha mo dyan, nakuha mo lahat ng informasyon. Pero, idagdag ko kwento yan pag nagpaliwanag ako sa Lubao, Pampanga, in other municipality na Pampanga. So, ganun yun. Kaya sabi ko, total municipal clearing. Kunin mo muna ang kapitan, ang mayor, then mass base. So, kung makuha mo yung mass base, saan pa nga pupunta ang NPA? It's either mapalaban sila or mag-surrender sila. Dalawa lang pupunta nila. Mamatay sila o sumuko sila. Dahil wala na silang base. Magugutom na sila. Pero hindi, inaalis ko rin yung per barangay ang ECSP. Ano? Hindi dapat per barangay ECSP. Paano yung intelligence mo? Isang example na lang para makuha kagad ninyo. Sa aking kumpanya, sa CP, bigyan ko na example, Barangay Kapakuan, Palapag, Northern Samar, andun yung establish kong CP. Kasi nung CEO ako, kung hindi ako nagkakamali, 4 o 3 company CP ang in-establish ko. Umiikot ako kung saan yung medyo delikado. Doon ako mag-establish ng company CP. Kasi dapat ang CP kasi ng company, mobile yan. Hindi yan dapat fixed. Okay sa batalyon. Pero yung company, dapat hindi yan fixed. Kung saan yung weight ng problema, doon ka magbe-base. Kasi noon, 7 municipalities ang hawak ko noon. Nung ako yung company commander. 7 municipalities. Now, yung 7 municipalities ngayon, 3 batalyon ang mahawak. Tingnan nyo ha. 3 municipality ang hawak ko. Ang mahawak ngayon, 3, 4 yata. Ha? Kasi 17th IB, 17th ba yun? 20, 19, 3rd IB, 4 na batalyon. Ako, kumpanya lang ako. One company versus 4 na batalyon. Pero yung isang batalyon, medyo one company lang pinasok nila. Pero 4 pa rin na batalyon. Ako, isang kumpanya lang ako eh. But my campo detachment is more or less 15 yata. With my 100 plus soldier. Yun lang yung tao ko. Ngayon, ang soldier ko siguro mahigit 2,000 versus 100. Biruin nyo yun. Pero may kapko ako. Almost 200 siguro kami. Kasi may kapko ako. Pero ang kalaban nun, hindi makaporma sa akin. Kasi mobile nga ako. Kung saan ang weight, nandun ako. Pero tactical unit yung pinag-usapan pala natin. Ano? So, ang pinag-usapan ko dito, kaya ko nasabi yun, kasi company CP ko, Barangay Kapakuan, kung alin yung may CP ako, doon na may intelligence report, may kalaban. Doon sa malalayo na pinapatrolyahan namin, hindi tuloy nabigyan ng CSP or SOT. Kasi
Walang intelligence report. Paano? Wala siyang tao doon. Walang intelligence doon. Kaya walang nakarating. Sa akin, CP, nandun nakatira sa aking kumpanya. Kaya mayroon siyang report. Kung totoo naman yung report niya, na nabibisita ako. Kasi nga, yung other, malapit. So, yun ang ibig ko sabihin. Kaya walang dapat specific na barangay ang HOT. Dapat isang munisipyo. Kasi munisipyo, alam natin ang boundaries. Yung sa guerrilla front, hindi natin alam ang boundaries nila. Tayo, ang boundaries natin, municipality. So, clear natin yung municipality. Hindi yung guerrilla front. Hindi guerrilla front ang i-clear natin. Dapat by municipality kung gusto natin talagang aayusin ang bayan natin. Ganun lang yun. Hindi guerrilla front. Yung guerrilla front, lipat-lipat lang yun sila. Mabuti kung lahat ng, isang guerrilla front, isang province, o kalahati isang province, kalahati isang province. Buhusan mo lahat ng sundalo yan. Pwede. Minsan, ang pinubuhos lang naman natin, nasa 50, hindi talaga makukover lahat yan. So much for that. Napahaba yung aking discussion. Maraming pa sana ako tatalakayin. Yung balik ako pag-suporta kay Marcos. Nakita nyo sa picture kanina? To recall, balikan nyo na lang. Balikan nyo na lang yun. Nakita nyo si Martin Araneta. Yung tatlo lang kami. Nag-uusap kami sa Mandaluyong. Pinag-uusapan namin kung paano manalo sa eleksyon. Sir, we have more or less 6 million based on my report ng mga kwangko. Okay, good. Sabi niya kaya, sir, pahingin naman ang pundo. Sige, sabi ko kay Bayaw. Sabi niya, ayun, walang nangyari. Sige, hintayin nyo na after the election. Ayun, wala rin nangyari. Hanggang ngayon, 2 years na, walang nangyari. Marami ng kapalpakan ginagawa. Kaya nabuisit na rin ako. Inilabas ko na rin ito. Ganun sa Monte, sir. I'm sorry. Without your permission, without your approval, nagsalita na ako dito. Kung maging successful naman yung coordination mo, go ahead, sir. Ibigay ko yung tao ko kung alin mga organized. Pero ako, hindi na ako pwedeng sumali kasi alam ko na bangag yung presidente natin. Hindi pa napapatunayan, pero ako naniniwala ako. Pero sabi nga ni Congressman Marcolita kay Senador Jingo Estrada, ka-huwis para maghusga sa tao? Sa akin, analysis ko lang naman yun Natotoo yung sinasabi ni Jonathan Morales, yung agent Jonathan Morales, naniniwala ako doon. At naniniwala ako dahil yung sinabi ni Marcel Soriano, kanya yung kondominium. Bita mo kagad yan para hindi lumaki ang kontrobersyal. At least na-confirm. Binintay, kagad Dapat hinayaan nyo na lang para hindi magkaroon ng analysis yung mga intelligence, mga mag-analyze. Hindi mo na lang dapat binintayan para hindi ganong pag-iisipan. So, tapos yung sinasabi na authentic ni Senador Bautista, Senador Bato, na sa Pasiner, nakikita doon yung lamat, yung bakat ng pag-zero. So, original talaga. So, ano pang titingnan natin doon? Okay, bago ko nga makalimutan, yung sinasabi ni Captain Dado, kasi nananawagan sa akin yung kanyang vlogs kanina o kagabi, na yung bubuoy natin ng mga guerrilla, kasi may nag-discuss sa akin na isang sundalo, gano'n ang pagkaintindi niya. Ang guerrilla is kontrolado ng armed forces. Hiwalay yun. Hiwalay ang although support ng gobyerno, support sa AFP, pero hindi control niya kasi nagbuo tayo ng organization na tulungan ng AFP kasi nagkukulang na sila. At ang focus natin, guerrilla warfare and conventional warfare. Sila conventional warfare yung gagawin yung regular armed forces and their service. They are on focus on conventional warfare. Kami, unconventional. Mayroon din kaming leader in coordination sa AFP. Ganun lang yun, kasimple. Kasi mayroon nakipagdebate sa akin. Okay.
yung sinasabi ni Sir na mag-organize tayo, meron yan. Kaya nga lang, ang tanong ko, hello, Vanguard of Democracy, nandiyan pa ba kayo? Kung nandiyan pa kayo, yung katulad ko, mayroon advokasya sa buhay, bago man lang tayo mawala sa buhay, bago lang mawala tayo sa mundo, may nagawa tayong kabutihan, besides pagkasundalo natin, kasi nung pagkasundalo natin ay bayad naman tayo, yun ang tinatrabaho natin, ngayong retired tayo, bayad pa rin tayo. Di ba? So dapat, pero hindi ko kayo pinipilit kasi you enjoy yourself habang kayo ay malakas pa. Pero ako, nag-i-enjoy ako ngayon dahil sa pagtutulong ko sa kapwa ko Pilipino. Yun ang ini-enjoy ko ngayon. Malungkot ako kung hindi ako nakakatulong, lalo na kung may nakikita ako na ginagago ng gobyerno. Mas lalo ako nangihina, no? Kasi hindi ko nagagawa yung gusto kong gawin. Kaya nga, sabi ko nga, isa sa naging dahilan nito ng aming paghiwalay ng asawa ko. Sabi niya, doon ka na sa tulungan mo. Wala akong nagawa, decision na sila Pinagpili ako, pero pinagpili nga kung doon ako o dito. Nag-decide kagad sila, wala akong magawa. Pero hindi ako makiusap kasi kung magkabalikan man kami, on air na ito ng public, hindi na mawala sa akin ang pagtulong because this is my commitment to the Filipino people. Hindi na pwedeng mawala ito. This is my commitment to the Filipino habang ako ay nabubuhay. At ayaw ko may nakikitang inaapi. At lalo na ginagago, lalo ng gobyernong ito. Ano? So, ganoon lang. So, at least, sa mga Marcoses, hindi nyo ako masisi. Tumulong ako sa eleksyon. Tumulong kami. Hinayaan mo si Kenneth Samonte na mula Vice President, pinabayaan nyo. Hanggang ngayon, maganda lang kwentuhan nyo, pero hindi man lang siya binibigyan ng responsibility. Para yung aking mga nakikita, ipaparating ko, may tawa ko pa ipaparating ang problema. Hindi nyo man pinungsisyon, ano kayo, sira ulo? Hindi kayo marunong tumingin ng utang na loob? O baka mayroon naman, I'm sorry sir o baka mayroon kayo binigay na sekreto na intelligence. Pero walang natutulong sa grupo, kaya nagsalita ako ngayon. Kasi ayaw ko rin na lalabas na ginamit ko lang sila ng sarili ko lang. Hindi. Wala akong ambisyon. Wala akong ambisyon na umupo sa gobyerno at magkapera. Ang ambisyon ko para makatulong. Kaya nga ang gusto ko lang mapasukan sa gobyerno. Ang gusto ko lang mapasukan sa gobyerno, kung hindi Malacanang Action Center, sa ARTA, sa Anti-Retive Authority. Kasi inutil ang mga tao dyan. Sabi nga ni General Kita, nung panahon nila, hindi sila inutil. Ngayon, inutil na mga nandyan. Secretary Perser, inutil ka. Pati nga si Jingo Estrada, niloko mo. Okay lang, niloko mo. Loko-loko rin yun So, bago nga pala, kung sino man yung narito pa na mga kasama ko, mga NUP na may advokasya na tumulo sa ating bayan, kahit pa paano, magbuo lang kayo dyan. Ibuo nyo lang kung gaano kayo karami. At saka, siyempre, normally, yung sibilya, kasi silang malalakas, tayo lang mga nag-iisip. Once na nag-signal ako, naka-ready rin kayo anytime. Alam ko naman na naka-organize kayo at naging laylo lang kayo, pero ituloy nyo. Kasi ako nga, dahil alam ko wala akong staff, nag-isip na lang ako ng localized action na grupo. Ibig sabihin, bumaba ako ng barangay para lang may masabing nabuo na grupo natin. Kasi yung iba naglaylo na. At least mayroon ako nabuo na grupo. So much for that. Marami sana akong discuss pero umabot sa isang oras So, anyway, ulitin ko pa rin ito. Pasensya. Bago makalimutan, yung mga nagtitiyaga sa akin na manood at nakikinig, meron lang akong ipaparating sa inyo na ito yung pinaka-sideline ko.
kahit pa paano sana matulungan niyo ako na ma-endorse sa mga kaibigan niyo makuha ng kondo. Ito, ano, para matulungan niyo ako at kahit pa paano ito na yung pinaka-monetize ko. Sabi nga ni Sir Captain Dado, sana one time big time pag na-monetize ako. Hinihintay ko anak ko kung kaya niyang gawin ngayon. Kasi yung kuhan ko pala, yung aking account, what I mean, yung Gmail ko, puno na, ayaw pumasok, kaya siguro hindi na ko. Ngayon okay na siguro. Okay, ito sa mga pre-sealing ko, ano, pre-sealing ng New San Jose Builders Incorporation. Ito yun, no? Sa Quiapo, Quezon City, Monumento, Valenzuela, Balati. Ito yung mga pre-sealing na gagawin pa lang na kaya mura pa nyo makukuha ito. Ito yung mga pwede nyo nang tira agad. Ano? Sa Malate, Manila, Quezon City, magkakatabi ito. Sa Quezon City, maluwang kasi ito eh. Dito yan sa EDSA, along EDSA, magkatabi ng GMA. Sa Morato, katabi rin ng GMA. Valenzuela, malapit sa Fatima University. Sa Makati, BGC. So ito yung mga ready, ano. So sana matulungan nyo ako para kahit paano ma-monetize rin ako, no. Wala pa rin nag-aayos kasi wala akong time, ano. So ito lang muna monetize ko kung fan nyo sa New San Jose, ano. So tulungan nyo ako. Sana magtulungan tayo o huwag tayong susuko sa ating advokasya para sa ating bayan, sa ating bansang Pilipinas na ating minamahal. Maraming salamat sa lahat mga nagtangkilik sa akin. Condominium, huwag niyong kalimutan. Okay? May number, ano? May number kung sakali. 0956 18 72 065. Ano? So, yung account ko, nakasulat doon, Segundo Junior Mitran. Nauna yung pangalan at saka dinugtungan Junior. Segundo Junior Mitran. Ang picture profile ko, mga kayakap ko, 3 apo ko. 3 apo ko na kayakap ko. Kasama ko sa picture. So, salamat sa lahat.